Sa isang liblib na baryo sa paanan ng kabundukan, may isang magsasakang nagngangalang Lando. Kilala siya ng mga tao bilang isang masipag, mabait at tahimik na tao. Araw-araw siyang gumigising bago sumikat ang araw upang asikasuhin ang kanyang maliit na sakahan. Kahit hindi kalakihan ang kanyang lupain, sapat naman ang kanyang ani upang mabuhay ng payak kasama ang kanyang asawa noon. Ngunit ilang taon na ang nakalipas nang pumanaw ang kanyang asawa dahil sa matinding karamdaman. Simula noon ay mag-isa na lamang siyang namuhay sa kanyang kubo na yari sa kawayan at nipa. Wala silang naging anak kaya't walang ibang kasama si Lando kundi ang kanyang mga pananim at ilang alagang hayop. Sa kabila ng kanyang kalungkutan, hindi siya nawalan ng pag-asa. Patuloy siyang nagtanim ng palay, mais at iba't ibang gulay. Naniniwala siyang hanggat may lupa at sipag, may paraan upang mabuhay ng marangal. Madalas siyang makita ng mga taga-baryo na naglalakad sa pilapil habang pasan ang kanyang mga kagamitan. Hindi siya palasalita, ngunit palaging handang tumulong kapag may nangangailangan. Sa likod ng baryo ay may isang makapal na kagubatan na kinatatakutan ng karamihan. Maraming kwento ang umiikot tungkol dito. Ayon sa matatanda, tahanan daw iyon ng iba't ibang nilalang na hindi nakikita ng ordinaryong tao. May mga nagsasabing may mga duwende roon. May ilan namang nagsasabing may mga diwata. At may ilan ding nagsasabing may mga tikbalang na gumagala tuwing gabi. Hindi pinapansin ni Lando ang mga kwentong iyon. Para sa kanya, mas mahalaga ang pagtatanim kaysa pakikinig sa mga alamat. Ngunit hindi niya alam na malapit nang magbago ang kanyang buhay. Isang umaga, matapos ang ilang araw na walang tigil na ulan, napansin niyang may bahagi ng kanyang sakahan na nasira ng rumaragasang tubig mula sa bundok. Maraming pananimang natangay. Maraming pilapil ang gumuho. Napabuntong hininga si Lando habang pinagmamasdan ng pinsala. Alam niyang kakailanganin niyang magtrabaho ng mas mabigat upang maibalik ang dating ayos ng kanyang bukid. Kinabukasan ay nagpasya siyang pumunta sa kagubatan upang kumuha ng matitibay na kahoy para sa pagkukumpuni ng mga pilapil. Maaga siyang umalis, tahimik ang paligid, ang hangin ay malamig at sariwa. Habang papalalim siya sa kagubatan, napansin niyang kakaiba ang katahimikan ng lugar. Halos walang marinig na huni ng ibon. Parang may kung anong nagmamasid sa kanya. Huminto siya sandali, tumingin sa kanan, tumingin sa kaliwa. Wala naman siyang nakita. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Ilang oras siyang naghanap ng kahoy hanggang makarating siya sa isang bahagi ng kagubatan na hindi pa niya nararating noon. May isang napakalaking puno sa gitna ng lugar. Napakalawak ng katawan nito. Napakatanda ng itsura. Nakapalibot dito ang mga baging at makakapal na ugat. Habang papalapit si Lando, may narinig siyang mahinang ungol. Napahinto siya. Muling narinig ang tunog. Nagmumula ito sa likod ng malaking puno. Dahan-dahan siyang lumapit. Nang masilip niya ang kabilang bahagi ng puno, halos mabitawan niya ang kanyang itak sa pagkabigla. May isang nilalang na nakahandusay sa lupa. Malaki ito. May katawan ng tao, ngunit may mga katangiang hindi pangkaraniwan. May makapal na balahibo, mahahabang paa, at isang mukhang kahawig ng kabayo. Sugatan ito, may malaking sugat sa tagiliran, nanlaki ang mga mata ni Lando. Agad niyang naalala ang mga kwentong narinig niya mula sa matatanda. Tikbalang. Isang tunay na tikbalang ang nasa kanyang harapan. Dapat sana ay tumakbo siya. Dapat sana ay umalis siya. Ngunit nang makita niya ang kalagayan ng nilalang na naigang kanyang awa, lumapit siya ng kaunti. Napansin ng tikbalang ang kanyang paglapit. Bahagya itong gumalaw. Tumingin sa kanya. Punong-puno ng pagod at sakit ang mga mata nito.
Hindi ito nagpakita ng galit, hindi rin ito umatake. Parang isa lamang itong sugatang hayop na nangangailangan ng tulong. Tahimik na nagsalita si Lando. Hindi kita sasaktan. Hindi niya alam kung maiintindihan siya ng nilalang. Ngunit nanatili lamang itong nakatingin. Kinuha ni Lando ang baon niyang tubig at inilapit sa tikbalang. Ilang sandali itong nag-alangan. Pagkatapos ay dahan-dahang uminom. Napansin ni Lando na tila bahagyang luminaw ang mga mata nito. Sinuri niya ang sugat. Mukhang gawa ito ng matalim na sibat. May kung sinong umatake rito. Malamang ay mga mangangaso. Napailing si Lando. Kahit anong nilalang pa ito, hindi niya matanggap ang basta na lamang pananakit sa isang sugatang nilalang. Kumuha siya ng mga halamang gamot na alam niyang nakagagamot ng sugat. Mula pagkabata ay natutuhan na niya ito sa kanyang ama. Dahan-dahan niyang nilinis ang sugat ng tikbalang. Paminsan-minsan ay napapangiwi ito sa sakit, ngunit hindi nagpakita ng anumang pagnanais na saktan siya. Lumipas ang ilang oras. Nang matapos si Lando, nakapagpahinga ng kaunti ang nilalang. Nagpasya siyang umuwi. Ngunit bago siya umalis, napansin niyang sinusundan siya ng tingin ng tikbalang. Parang may gustong sabihin, parang may gustong iparating. Hindi niya iyon pinansin. Naglakad na siya pabalik sa baryo. Pagdating sa kanyang kubo ay agad siyang nagpahinga. Ngunit buong gabi ay hindi siya mapakali. Paulit-ulit niyang naaalala ang nilalang. Naisip niya kung mabubuhay pa ba iyon. Naisip niya kung sino ang sumugat dito. At higit sa lahat, naisip niya kung bakit hindi siya nito sinaktan. Kinabukasan ay maaga siyang nagising. Hindi pa sumisikat ang araw ay naghahanda na siya ng pagkain. May dala rin siyang halamang gamot at tubig. Hindi niya lubos maipaliwanag sa sarili kung bakit. Ngunit muli siyang bumalik sa kagubatan. Naglakad siya ng mabilis. Nang marating niya ang malaking puno, nakita niyang naroon pa rin ang tikbalang. Ngunit mas maayos na ang kalagayan nito. Nakaupo na ito. Tahimik na nakatingin sa kanya. Nang makita siya ng nilalang, dahan-dahan itong tumayo. Napaatras si Lando. Ngayon lamang niya nakita kung gaano ito kalaki. Halos doble ng isang ordinaryong tao ang taas nito. Subalit hindi ito umatake. Sa halip ay yumuko ito ng bahagya. Parang pagpapakita ng pasasalamat. Tahimik silang nagkatitigan. Pagkatapos ay may nangyaring hindi inaasahan. Nagsalita ang nilalang. Mahina ngunit malinaw. Salamat tao. Nanigas si Lando sa kanyang kinatatayuan. Hindi siya makapaniwala. Marunong magsalita ang tikbalang. Muling nagsalita ang nilalang. Ako si Tikmo. Lalong nanlaki ang mga mata ni Lando. Hindi niya inaasahang magkakaroon siya ng ganitong karanasan. At hindi rin niya alam na ang pagkikitang iyon ang magiging simula ng isang pambihirang pagkakaibigan na magbabago hindi lamang sa kanyang buhay, kundi maging sa buong baryong kanyang tinitirhan. Matagal na nakatayo si Lando sa harap ng nilalang na nagpakilalang Tikmo. Hindi pa rin niya lubos maisip na ang isang tikbalang na dati niyang naririnig lamang sa mga alamat ay naroon ngayon sa kanyang harapan at nakikipag-usap sa kanya. Tahimik na gumagalaw ang mga dahon sa paligid habang pinagmamasdan nila ang isa't isa. Si Tikmo ay nakatayo sa ilalim ng malaking puno. Bagamat sugatan pa, makikita na bumabalik na ang kanyang lakas. Ang kanyang katawan ay matipuno at balot ng maitim na balahibo. Ang kanyang mukha ay kahawig ng kabayo, ngunit ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng kakaibang talino at kabaitan. Hindi ito ang nakatatakot na nilalang na inilalarawan sa mga kwento ng mga matatanda. Sa halip, tila isa itong nilalang na matagal nang nagtatago sa mundo ng mga tao. Ako si Lando.
Sagot ng magsasaka matapos mabawi ang kanyang pagkabigla. Bahagyang tumango si Tikmo. Lando. Parang sinusubukan nitong kabisaduhin ang pangalan. Lumapit si Lando ng kaunti at inilapag ang dalang pagkain. Nagdala ko ng makakain. Tahimik na tiningnan iyon ni Tikmo. Hindi ko kailangan ng pagkain ng tao, ngunit may ngiti sa tinig nito. Nakakatuwang may nag-aalala. Napakamot sa ulo si Lando. Hindi niya alam kung ano ang tamang sasabihin sa isang tikbalang. Sa buong buhay niya, hindi siya kailanman nakipag-usap sa nilalang mula sa mga alamat. Mas mabuti ng sigurado, sagot niya. Tumingin si Tikmo sa kagubatan. Maraming taon na akong hindi nakakakita ng taong may mabuting puso. Napansin ni Lando ang lungkot sa mga salita nito. Marami na bang nanakit sa iyo? Matagal bago sumagot si Tikmo. Maraming tao ang natatakot sa hindi nila nauunawaan. Tahimik na bumuntong hininga si Lando. Nauunawaan niya ang ibig sabihin nito. Kapag may kakaibang bagay na nakikita ang tao, madalas ay sinisira o tinataboy nila ito bago pa man nila makilala. Tama ka. Umupo si Lando sa isang malaking ugat ng puno. Hindi rin maganda ang karanasan ng maraming tao sa mga nilalang ng kagubatan. Tumango si Tikmo. May ilan ding nilalang na gumagawa ng masama. Napansin ni Lando na hindi nito ipinagtatanggol ang lahat ng katulad nito. Sa halip, nagsasalita ito ng may katapatan. Nagkaroon sila ng mahabang pag-uusap. Unti-unting nabawasan ang kaba ni Lando at unti-unti rin niyang nakilala si Tikmo. Nalaman niyang napakatanda na pala nito. Mahigit 300 taon na itong naninirahan sa kabundukan. Nakita nito ang paglipas ng maraming salin lahi, nakita nito ang pagtatayo ng mga baryo, nakita nito ang pagputol ng mga kagubatan, nakita nito ang pagdami ng mga tao. At nakita rin nito ang unti-unting pagkawala ng maraming nilalang na minsang nanirahan sa mga bundok. Marami na sa amin ang umalis, sabi ni Tikmo. Saan sila pumunta? Sa mga lugar na hindi na maaabot ng tao. Natahimik si Lando, may lungkot sa sagot ng tikbalang. Parang marami na itong nasaksihang pagkawala. Maya-maya ay napansin ni Lando ang sugat nito. Mukhang mas gumagaling na. Mabuti at hindi lumala. Hinawakan ni Tikmo ang kanyang tagiliran. Ikaw ang dahilan. Paano ka ba nasugatan? Nagdilim ng bahagya ang mukha ng tikbalang. Ilang mga ngaso. Kilala mo ba sila? Hindi. Taga rito ba? Hindi rin. Napaisip si Lando. Bihira ang mga estranghero sa kanilang lugar. Kung may mga ngaso ngang dumating sa kagubatan, maaaring naghahanap sila ng mahuhuling kakaibang hayop. O baka may iba silang pakay. Lumipas ang maghapon sa kanilang pag-uusap. Bago umuwi si Lando ay muling nilinis niya ang sugat ni Tikmo. Ngunit habang ginagawa niya iyon ay may napansin siyang kakaiba. May marka sa balat ng tikbalang. Hindi ito sugat. Hindi rin ito likas na bahagi ng katawan nito. Isa itong simbolong parang inukit gamit ang apoy. Ano ito? Tanong ni Lando. Napatingin si Tikmo. Agad nagbago ang kanyang ekspresyon. Parang may naalala itong hindi ka nais-nais. Iyan ang dahilan kung bakit ako hinahanap. Hinahanap? Tahimik na tumango ang tikbalang. Ilang buwan na. Sino ang naghahanap sa iyo? Hindi agad sumagot si Tikmo. Tumingin muna ito sa malayong bahagi ng kagubatan. Pagkatapos ay ibinalik ang tingin kay Lando. May mga taong naghahanap ng lihim na nakatago sa kabundukan. Lihim? Isang bagay na hindi nila dapat matagpuan. Lalong naintriga si Lando. Ngunit hindi na nagpatuloy si Tikmo. Parang may mga bagay itong hindi pa handang sabihin. Hindi na rin nagpumilit ang magsasaka. Alam niyang may mga sugat na hindi agad na ibabahagi. Nang magsimulang lumubog ang araw ay nagpaalam na siya.
Babalik ako bukas. Tumango si Tikmo. Mag-iingat ka. Ngumiti si Lando. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakaramdam siya ng kakaibang sigla. Parang may bagong layunin ang kanyang mga araw. Parang hindi na siya nag-iisa. Sa mga sumunod na linggo ay naging bahagi na ng kanyang buhay ang pagdalaw kay Tikmo. Tuwing matapos niyang asikasuhin ang bukid, pumupunta siya sa kagubatan. Nag-uusap sila. Nagkukwentuhan. Minsan ay tinutulungan pa siya ni Tikmo. Isang araw ay nagulat si Lando nang makita niyang naayos na ang ilang pilapil na nasira ng ulan. Akala niya ay may tumulong na kapitbahay. Ngunit nang tanungin niya si Tikmo, bahagya lamang itong ngumiti. Madali iyon. Natawa si Lando. Sa laki ba naman ng tikbalang, madali ngang magbuhat ng malalaking bato. Unti-unti ay lumalim ang kanilang pagkakaibigan. Hindi na natatakot si Lando kay Tikmo at si Tikmo naman ay tila muling natutong magtiwala sa tao. Ngunit habang lumalalim ang kanilang samahan, may iba namang mga mata na nagsimulang magmasid mula sa kadiliman. Isang gabi, habang nagpapahinga si Lando sa kanyang kubo, may 3 lalaking nakatayo sa gilid ng kagubatan. Nakatingin sila sa direksyon ng malaking puno. Lahat sila ay may dalang sibat at pana. "Sigurado ka bang dito natin siya nakita?" tanong ng isa. Tumango ang kasama nito. "Oo! Narito pa rin ang bakas." Lumapit ang pinakamatanda sa kanila. Tiningnan nito ang isang kakaibang marka sa lupa. Ngumiti siya. Nakaligtas siya. "Anong gagawin natin?" Dahan-dahang tumingin ang matanda sa kailaliman ng kagubatan. "Hahanapin natin siya. Tapos, lulupigin natin." Tahimik ang gabi. Ngunit sa ilalim ng katahimikan nito ay nagsisimula ng gumalaw ang isang panganib na hindi pa alam ni Lando at Tikmo. At sa mga darating na araw, masusubok ang kanila pagkakaibigan sa paraang hindi nila kailanman inasahan. Makalipas ang ilang araw, naging payapa ang takbo ng buhay ni Lando. Maaga siyang gumigising upang magtrabaho sa bukid at tuwing hapon naman ay dumadalaw siya kay Tikmo sa gitna ng kagubatan. Habang tumatagal, lalong gumagaling ang sugat ng tikbalang at unti-unti ring bumabalik ang kanyang dating lakas. Sa mga panahong magkasama sila, marami nang natutuhan si Lando tungkol sa kagubatan. Ipinakita ni Tikmo sa kanya ang mga lihim na bahagi ng bundok na hindi alam ng mga tao. May mga batis na malinaw na parang salamin. May mga puno na daan-daang taon nang nakatayo. May mga halaman na bihirang makita sa ibang lugar. At may mga bahagi ng kagubatan na tila hindi naaabot ng panahon. Sa bawat araw na lumilipas, lalo pang humahanga si Lando sa mundong matagal nang nakatago sa kanyang paningin. Ngunit kasabay ng kanyang pagkamangha ay ang lumalaking pag-aalala. Hindi niya makalimutan ang mga sinabi ni Tikmo tungkol sa mga taong naghahanap dito. May kung anong panganib na unti-unting lumalapit at tila hindi na iyon magtatagal. Isang umaga, habang nagtatanim si Lando ng mga bagong punla ng palay, napansin niyang may mga bakas ng kabayo sa gilid ng kanyang bukid. Napakunot noo siya. Bihirang may dumaan na nakasakay sa kabayo sa kanilang baryo. Karamihan sa mga tao ay naglalakad lamang o gumagamit ng kalabaw. Sinundan niya ang mga bakas. Patungo ang mga ito sa direksyon ng kagubatan. Lalong bumigat ang kanyang pakiramdam. Pagsapit ng hapon ay agad siyang nagtungo kay Tikmo. Pagdating niya sa malaking puno ay nakita niyang tila balisa ang kanyang kaibigan. Nakatingin ito sa malayo, parang may pinakikinggan. "Tikmo," napalingon ang tikbalang. "Lando, may problema ba?" Tumango ito. "Nararamdaman ko sila." "Sino?" "Ang mga taong humahabol sa akin." Nanlamig si Lando.
Nasa malapit na ba sila? Mas malapit kaysa dati. Tahimik silang nagmasid sa paligid. Ang dating payapang kagubatan ay tila may kakaibang bigat. Parang may panganib na nakatago sa bawat anino. Gusto mo bang magtago sa ibang lugar? Tanong ni Lando. Umiling si Tikmo. Hindi sapat ang pagtatago. Bakit? Dahil hindi ako ang tunay nilang pakay. Nagulat si Lando. Hindi ikaw? Hindi. Huminga ng malalim ang tikbalang. May hinahanap silang mas mahalaga. Mahalaga saan? Sa unang pagkakataon ay nakita ni Lando ang tunay na pag-aalala sa mukha ni Tikmo. Sa buong kagubatan. Hindi na nakapagtanong pa ang magsasaka. Bigla nilang narinig ang kaluskos ng mga sanga. Pareho silang napalingon. May kung anong gumagalaw sa malayo. Agad tumayo si Tikmo. Naging matalim ang kanyang mga mata. Tahimik na lumabas mula sa mga puno ang isang malaking usa. Napabuntong hininga si Lando, ngunit hindi ngumiti si Tikmo. May ibang amoy. Ano? Mga tao. Agad nagpalibot ang tingin ng magsasaka. Wala siyang makita, ngunit nagtitiwala siya sa pandama ng tikbalang. Mabuti pang umalis ka muna. Ayaw kitang iwan. Mas magiging ligtas ka kung nasa baryo ka. Napaisip si Lando. Ayaw niyang iwan ang kanyang kaibigan. Ngunit alam niyang baka maging hadlang lamang siya kung sakaling magkaroon ng panganib. Saka pa lamang siya tumango. Babalik ako bukas. Tumango rin si Tikmo. Mag-ingat ka. Naghiwalay sila habang papalubog ang araw. Ngunit hindi alam ni Lando na may mga matang nakamasid mula sa likuran ng mga puno. Tatlong lalaki ang tahimik na nagmamasid. Sila rin ang mga ngasong sumugat kay Tikmo. Nakita mo ba iyon? Bulong ng isa. Tumango ang kasama nito. Siya nga. At itinuro nito ang papalayong tikbalang. Ngumiti ang kanilang pinuno. Sa wakas. Aatakihin na ba natin? Umiling ang matanda. Hindi pa. Bakit? May kasama siyang tao. Tiningnan nilang mabuti si Lando habang naglalakad pa uwi. Mukhang taga-baryo. Maaari natin siyang gamitin. Natahimik ang tatlo. May masamang balak na nabubuo sa kanilang isipan. Kinagabihan, nahirapang makatulog si Lando. Paulit-ulit niyang iniisip ang babala ni Tikmo. May kung anong mangyayari. Nararamdaman niya iyon. Madaling araw pa lamang ay nagising na siya. Lumabas siya ng kubo upang tingnan ang kanyang mga pananim. Ngunit paglabas niya ay may nakita siyang kakaiba. May nakapatong na maliit na bag sa kanyang hagdanan. Napakunot noo siya. Wala naman iyon kagabi. Maingat niya itong binuksan. Sa loob ay may ilang pirasong pilak at isang nakatiklop na papel. Binasa niya ang nakasulat. Kung nais mong yumaman, sabihin mo sa amin kung nasaan ang tikbalang. Nanlaki ang kanyang mga mata. Mabilis niyang ibinaling ang tingin sa paligid. Wala ng tao. Ngunit malinaw na may nakarating na sa kanyang bahay. At malinaw ding alam ng mga ito ang tungkol kay Tikmo. Napahigpit ang kanyang pagkakahawak sa papel. Hindi siya mayaman. Sa katunayan, maraming pagkakataong kinapos siya sa pera. Ngunit hindi niya kailanman ipagpapalit ang kanyang kaibigan. Agad niyang sinunog ang papel. Pagkatapos ay ibinaon ang mga pilak sa lupa. Ayaw niyang magkaroon ng anumang kaugnayan sa alok ng mga estranghero. Ngunit hindi pa roon nagtatapos ang kanilang mga plano. Pagsapit ng tanghali, may mga dumating na hindi kilalang lalaki sa baryo. Nagpakilala silang mga mangangaso. Nakipag-usap sila sa ilang residente. Nagkunwaring naghahanap lamang ng mababangis na hayop.
Ngunit napansin ni Lando na marami silang itinatanong tungkol sa kagubatan. At higit sa lahat, madalas nilang tanungin kung may nakakita raw ba ng kakaibang nilalang. Lalong tumindi ang kanyang pag-aalala. Kinagabihan ay muli siyang nagtungo kay Tikmo. Pagdating niya ay agad niyang ikinuwento ang lahat. Tahimik na nakinig ang tikbalang. Nang matapos si Lando ay tumingin ito sa kalangitan. Natagpuan na nila ako. Anong gagawin natin? Hindi agad sumagot si Tikmo. Pagkaraan ng ilang sandali ay tumingin ito sa kanyang kaibigan. May isang lugar sa bundok. Anong lugar? Isang lihim na santuwaryo. Napakunot noo si Lando. Hindi ko pa naririnig iyon. Hindi talaga alam ng mga tao. Tapos, kapag natagpuan nila iyon, mapapahamak ang buong kagubatan. Naramdaman ni Lando ang bigat ng mga salita. Hindi lamang pala si Tikmo ang nasa panganib. May mas malaking bagay na nakataya. At habang lumalalim ang gabi, unti-unting lumalapit ang mga mangangaso sa kanilang kinaroroonan. Hindi pa alam ni Lando at Tikmo na sa loob lamang ng ilang araw ay magsisimula na ang unang malaking pagsubok sa kanilang pagkakaibigan. At ang katahimikan ng kagubatan ay malapit nang mapalitan ng panganib. Hindi agad nakatulog si Lando ng gabing iyon. Habang nakahiga sa kanyang papag, paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip ang mga sinabi ni Tikmo tungkol sa lihim na santuwaryo. Sa buong buhay niya ay lumaki siya sa paanan ng bundok. Ngunit kailanman ay wala siyang narinig na ganoong lugar. Kung totoong may santuwaryo sa kailaliman ng kabundukan, bakit walang nakaalam nito? At bakit tila handang gawin ng mga mangangaso ang lahat upang matagpuan iyon? Bago pa man sumikat ang araw ay bumangon na siya. Tahimik ang baryo. Naririnig lamang niya ang mahinang pagaspas ng hangin sa mga puno at ang tila malayong huni ng mga ibon. Mabilis siyang naghanda at nagtungo sa kagubatan. Nang marating niya ang malaking puno ay naroon na si Tikmo. Nakaupo ito sa isang malaking bato habang nakatanaw sa silangan. Ang mga unang sinag ng araw ay tumatama sa makapal nitong balahibo. Tila hindi ka rin nakatulog, sabi ni Lando. Bahagyang ngumiti si Tikmo. Matagal na akong hindi natutulog ng mahimbing. Lumapit si Lando. Kailangan mo nang sabihin sa akin ang lahat. Tahimik na tumango ang tikbalang. Marahil ay naisip nitong panahon na upang ibahagi ang lihim na matagal na nitong itinatago. Halika, tumayo ito at nagsimulang maglakad papaloob sa kagubatan. Sinundan siya ni Lando. Habang papalalim sila sa bundok, napansin niyang hindi pamilyar ang dinaraanan nila. Kahit matagal na siyang naninirahan sa lugar, ngayon lamang niya nakita ang mga bahaging iyon ng kagubatan. May mga punong napakalalaki. May mga ugat na tila ahas sa kapal. May mga halamang kakaiba ang hugis at kulay. Mas lumalamig din ang hangin habang umaakyat sila. Lumipas ang halos 2 oras ng paglalakad. Pagkatapos ay huminto si Tikmo sa harap ng isang malaking batuhan. Wala namang kakaiba rito sa unang tingin. Isa lamang itong pader ng bato na natatakpan ng lumot at baging. Ngunit lumapit si Tikmo. Iniabot niya ang kanyang kamay sa isang bahagi ng bato. Maya-maya ay tila may kung anong gumalaw. Nanginig ng bahagya ang lupa. Unti-unting bumukas ang isang makitid na daanan sa gitna ng batuhan. Napaatras si Lando sa pagkabigla. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nakakita siya ng bagay na hindi maipapaliwanag ng karaniwang pag-iisip. Huwag kang matakot, sabi ni Tikmo. Sumunod si Lando. Pumasok sila sa makitid na lagusan. Madilim sa simula, ngunit habang lumalalim sila ay napansin niyang may mga halamang nagbibigay ng mahinang liwanag sa paligid. Parang mga bituin na tumutubo sa mga dingding.
Hindi niya maiwasang mamangha. Maya-maya ay lumawak ang lagusan. At nang marating nila ang dulo nito, halos mawalan ng salita si Lando. Sa kanyang harapan ay isang napakalawak na lambak na nakatago sa loob ng kabundukan. Napapalibutan ito ng matataas na bangin. May malinaw na ilog na dumadaloy sa gitna. May mga punong hindi niya kailanman nakita. May mga bulaklak na kumikislap sa ilalim ng sikat ng araw. At higit sa lahat, may katahimikang tila hindi kayang sirain ng panahon. Para itong ibang mundo. Ang santuwaryo. Bulong ni Tikmo. Matagal na hindi nakapagsalita si Lando. Parang hindi niya alam kung saan magsisimula. Napakaganda. Tumango ang tikbalang. Ito ang isa sa mga huling lugar na hindi pa naaabot ng kasakiman ng tao. Naglakad sila sa loob ng lambak. Habang tumatagal ay lalo pang namamangha si Lando. May mga hayop na hindi niya pa nakita. May mga ibong makukulay ang balahibo. May mga usa na walang takot na lumalapit sa kanila. Parang kilala ng lahat ng nilalang sa lugar si Tikmo. Hindi naglaon ay nakarating sila sa gitna ng santuwaryo. Doon ay may isang napakalaking puno. Mas malaki pa ito kaysa sa punong unang pinagtataguan ni Tikmo. Ang mga sanga nito ay tila umaabot hanggang sa langit. At ang katawan nito ay napakalapad na aabutin marahil ng ilang dosenang tao upang mapalibutan. Ano ito? Tanong ni Lando. Ang puno ng bantay. Napatingala ang magsasaka. May kakaibang pakiramdam siyang naramdaman habang nakatingin dito. Parang may buhay ang mismong paligid. Parang humihinga ang kagubatan. Ito ang puso ng santuwaryo. At ito ang hinahanap ng mga mangangaso. Tumango si Tikmo. Hindi nila alam ang tunay nitong halaga. Kung ganoon, bakit nila ito gusto? Tahimik na tumingin ang tikbalang sa puno dahil may alamat. Anong alamat? May mga naniniwala na ang punong ito ang pinagmumulan ng isang sinaunang kapangyarihan. Napakunot noo si Lando. Hindi ako naniniwala sa mga ganoong bagay. Ngumiti si Tikmo. Ganyan din ang iniisip ko noon. Natahimik si Lando. May lalim ang sagot ng kanyang kaibigan. Parang may mga bagay pa itong hindi sinasabi. Bago pa man siya makapagtanong muli, ay may narinig silang malakas na huni mula sa itaas. Napatingala sila. May isang napakalaking agila ang paikot-ikot sa himpapawid. Pagkatapos ay mabilis itong bumaba. Lumapag ito sa isang mataas na sanga ng puno. Hindi karaniwang agila iyon. Halos kasing laki ito ng kalabaw. Nanlaki ang mga mata ni Lando. Ano naman iyon? Isa sa mga tagapagbantay. Napalunok siya. Sa puntong iyon ay napagtanto niyang napakaliit lamang ng kanyang nalalaman tungkol sa mundong matagal nang nakatago sa likod ng mga alamat. Samantala, sa kabilang bahagi ng bundok, patuloy ang paghahanap ng mga mangangaso. Pinagmasdan ng kanilang pinuno ang mga bakas sa lupa. Hindi nawala ang kanyang ngiti. Malapit na sila. Matagal na nilang sinusundan ng tikbalang at alam niyang malapit na silang makarating sa kanilang pakay. Pinuno, napalingon siya. Lumapit ang isa sa kanyang mga tauhan. May balita kami. Ano yun? Nakita ng ating mga espiya ang magsasaka. Si Lando ang tinutukoy nito. At madalas siyang mawala sa kagubatan. Lalong lumawak ang ngiti ng matanda. Tulad ng inaasahan. Susundan ba natin siya? Tumango ito. Oo. Pagkatapos ay tumingin siya sa direksyon ng kabundukan. Kapag natagpuan natin ang santuwaryo, magsisimula na ang ating tunay na gawain. Natahimik ang kanyang mga tauhan. May kakaibang kasakiman sa mga mata ng kanilang pinuno. Kasakimang hindi nakita ni Lando at Tikmo. Ngunit iyon ang kasakimang maaaring magdala ng kapahamakan sa buong bundok.
Pagsapit ng hapon ay nagpaalam muna si Lando kay Tikmo. Babalik siya sa baryo upang asikasuhin ang kanyang sakahan. Ngunit bago siya umalis, nagsalita ang tikbalang. Lando, Lando? Napalingon siya. Mag-ingat ka. Bakit? Tahimik na tumingin si Tikmo sa malayo. Pakiramdam ko ay malapit nang matapos ang kanilang paghahanap. Naramdaman ni Lando ang bigat ng babala. At habang bumababa siya ng bundok, hindi niya napansing may isang pares ng mata na nagmamasid mula sa likod ng mga puno. Tahimik na sinusundan siya ng isang lalaki. At sa unang pagkakataon, may taong nakahanap ng landas na maaaring magdala sa kanila patungo sa lihim na santuwaryo. Mabigat ang pakiramdam ni Lando habang naglalakad pa uwi mula sa kabundukan. Hindi niya maalis sa isip ang mga sinabi ni Tikmo. Sa bawat hakbang niya pababa ng bundok ay lalo niyang nauunawaan kung gaano kahalaga ang lihim na santuwaryo. Hindi lamang pala ito isang tagong lugar. Isa itong tahanan, kanlungan. At marahil ay huling pag-asa ng maraming nilalang na matagal nang nawawala sa mundo ng mga tao. Habang naglalakad siya sa makitid na daan, hindi niya alam na may isang taong tahimik na sumusunod sa kanya. Maingat ang lalaki, sanay sa pangangaso. Hindi siya gumagawa ng anumang ingay. Sa tuwing lilingon si Lando ay agad itong nagtatago sa likod ng mga puno. At dahil abala ang isip ng magsasaka, hindi niya napansin ang panganib na unti-unting lumalapit. Pagdating sa baryo ay agad niyang inasikaso ang kanyang mga pananim. Tinanggal niya ang mga damo sa paligid ng mga punla. Sinuri ang mga pilapil at nilinis ang daluyan ng tubig. Ngunit kahit abala siya sa trabaho, hindi siya mapakali. Parang may mga matang nakatingin sa kanya. Parang may kung anong nagbabantay. Minsan ay tumitingin siya sa paligid. Ngunit wala naman siyang nakikita. Nang sumapit ang gabi ay nagsindi siya ng maliit na lampara sa loob ng kanyang kubo. Tahimik niyang kinain ang kanyang hapunan. Pagkatapos ay naupo siya sa tabi ng bintana, nakatanaw sa madilim na kagubatan. At sa di kalayuan, may isang aninong nakatayo sa pagitan ng mga puno. Matagal itong nakamasid. Pagkatapos ay dahan-dahang naglaho sa dilim. Kinabukasan ay nagtungo ang espiya sa kampo ng mga mangangaso. Naroon ang kanilang pinuno sa ilalim ng isang malaking tolda. Nakalatag sa harap nito ang mga lumang mapa at mga piraso ng papel na puno ng kakaibang simbolo. May nalaman ka ba? Tanong ng matanda. Tumango ang lalaki. Oo, sabihin mo. Ang magsasaka ay pumapasok sa isang bahagi ng bundok na walang ibang nakararating. Biglang naging interesado ang pinuno. Ipinagpatuloy mo ba ang pagsunod? Hindi po. Bakit? Dahil may kakaibang nangyayari sa lugar. Napakunot noo ang matanda. Kakaiba? Kapag lumalapit ako roon, parang nawawala ang direksyon. Nagliwanag ang mga mata ng pinuno. Sa halip na matakot, tila lalo pa itong natuwa. Ibig sabihin, tama tayo. Tama tungkol saan? Dahan-dahang ngumiti ang matanda. May bantay ang santuwaryo. Tahimik ang mga tauhan. Matagal na nilang sinusundan ang mga alamat tungkol sa isang lugar na nagtatago ng sinaunang lihim. Marami nang nagsabing kathang-isip lamang iyon. Ngunit ngayon ay nagiging malinaw na totoo pala ang lahat. Ano ang susunod nating gagawin? Tanong ng isa. Tumayo ang pinuno. Tutukan ninyo ang magsasaka at ang tikbalang, hayaan muna siya. Nagkatinginan ang mga tauhan. Nagtaka sila. Matagal na nilang hinahabol ang tikbalang. Ngayon ay tila wala na itong halaga sa kanilang pinuno. Parang may mas mahalaga ng pakay. At tama sila, ang tikbalang ay isa lamang susi.
Ang tunay na hinahanap ng kanilang pinuno ay ang nasa loob ng santuwaryo. Samantala, muling bumalik si Lando sa kagubatan upang dalawin si Tikmo. Nadatnan niya itong nakatayo sa ibabaw ng isang malaking bato. Nakatingin ito sa malayong kabundukan. Parang may hinihintay. Nakikita mo ba sila? Tanong ni Lando. Tumango si Tikmo. Oo. Ilang tao sila? Mahigit 10. Nanlamig si Lando. Mas marami iyon kaysa inaasahan niya. Hindi ba sila titigil? Umiling ang tikbalang. Hindi. Bakit? Dahan-dahang bumaba si Tikmo mula sa bato. Dahil may isang taong namumuno sa kanila. Anong ibig mong sabihin? Hindi siya ordinaryong mangangaso. Napatingin si Lando sa kanya. Kilala mo siya? Matagal bago sumagot si Tikmo. Pagkatapos ay tumango ito. Matagal na. Matagal na? Mahigit 50 taon. Nanlaki ang mga mata ni Lando. Paano nangyari iyon? Tahimik na tumingin si Tikmo sa malayo. May isang lalaki noon na dumating sa bundok. Nangangaso rin? Hindi. Kundi? Isa siyang scholar. Lalong nagtaka si Lando. Hindi iyon ang sagot na inaasahan niya. Ibig sabihin, hindi siya masamang tao noon? Hindi sa simula. Natahimik si Tikmo. Parang bumabalik sa kanyang alaala ang mga nangyari. Marami siyang gustong malaman tungkol sa mga lihim ng bundok. At natagpuan niya, bahagi lamang. Anong nangyari pagkatapos? Nagdilim ang mukha ng tikbalang. Nasakop siya ng kasakiman. Napabuntong hininga si Lando. Marami na siyang nakitang tao na nasira dahil sa labis na paghahangad. Ngunit hindi niya akalaing may kaugnayan ito sa kanilang kasalukuyang problema. Iyon ba ang pinuno ng mga mangangaso? Tumango si Tikmo. Oo. Lalaki pa rin siya hanggang ngayon? Oo. Hindi ba siya dapat matanda na? Lalong naging seryoso ang mukha ng tikbalang. Dapat. Naramdaman ni Lando ang kakaibang bigat sa sagot na iyon. Parang may mas malalim pang lihim. Ngunit bago pa siya makapagtanong, biglang bumaba mula sa kalangitan ang malaking agilang tagapagbantay. Mabilis itong lumapag sa harap nila. Hindi mapakali ang ibon. Paulit-ulit itong tumitingin sa silangan. Parang may babala. Agad na unawaan ni Tikmo ang ipinahihiwatig nito. May nangyari. Ano? May pumasok sa hangganan ng santuwaryo. Nanlaki ang mga mata ni Lando. Natagpuan nila? Hindi pa. Kaya pa ba nating pigilan sila? Tahimik na tumingin si Tikmo sa kagubatan. Pagkatapos ay tumango. Oo. Ngunit hindi tiyak ang kanyang tinig. At iyon ang unang pagkakataong nakita ni Lando ang pag-aalinlangan sa kanyang kaibigan. Habang papalubog ang araw, may isang lalaking nakatayo sa tuktok ng isang mataas na burol. Ito ang pinuno ng mga mangangaso. Tahimik niyang pinagmamasdan ang kabundukan. Sa kanyang kamay ay may hawak siyang lumang kwintas na yari sa kakaibang bato. Unti-unti itong nagliliwanag. At habang lumiliwanag ang bato, isang mahinang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Malapit na. Lumapit ang isa sa kanyang tauhan. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Hindi agad sumagot ang matanda. Sa halip ay tumingin siya sa direksyon ng santuwaryo. Nararamdaman ko na ang puno. Nanlamig ang kanyang tauhan. Kung gayon, totoo nga? Tumango ang pinuno. At kapag nakuha ko ang kapangyarihang nakatago roon, wala nang makapipigil sa akin. Muli siyang ngumiti. Ngunit ang ngiting iyon ay walang kabutihan. Ito ang ngiti ng isang taong handang sirain ang lahat upang makuha ang kanyang ninanais. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, nagsimulang manginig ang sinaunang kapayapaan ng kabundukan. Dahil may isang bakas ng natagpuan.
At ang bakas na iyon ay unti-unting nagbubukas ng pintuan patungo sa lihim na santuwaryo. Lumipas ang ilang araw na puno ng pangamba. Patuloy ang pagbabantay ni Lando at Tikmo sa paligid ng kagubatan. Sa bawat pagsikat ng araw ay tila mas lumalapit ang panganib. Maging ang mga hayop sa bundok ay parang nakararamdam ng kakaibang pagbabago. Mas bihira nang marinig ang masasayang huni ng mga ibon. Mas mailap na rin ang mga usa. Maging ang hangin ay tila may dalang babala. Isang umaga, habang naglalakad sina Lando at Tikmo sa gilid ng isang batis, napansin ni Lando na tila mas tahimik kaysa dati ang kanyang kaibigan. Malalim ang iniisip nito. Tikmo, napalingon ng tikbalang. Ano iyon? May gusto akong itanong. Tumango ito. Sinabi mong kilala mo ang pinuno ng mga mangangaso. Oo. Paano mo siya nakilala? Natahimik si Tikmo. Ilang sandali siyang nakatingin sa umaagos na tubig. Parang pinipili niya ang mga salitang sasabihin. Pagkaraan mahabang katahimikan ay nagsimula siyang magsalita. Noong unang panahon, iba ang bundok na ito. Tahimik na nakinig si Lando. Mas makapal ang kagubatan. Mas marami ang mga nilalang. At mas kakaunti ang mga tao. Habang nagsasalita si Tikmo, tila bumabalik sa kanyang alaala ang nakaraan. Isang araw, may dumating na binata. Siya ba ang pinuno? Tumango ang tikbalang. Ang pangalan niya ay Severino. Unang beses marinig ni Lando ang pangalang iyon. Isa siyang scholar. Mahilig siyang mag-aral ng mga alamat. At hindi siya tulad ng ibang tao. Napakunot noo si Lando. Bakit? Hindi siya natatakot sa amin. Natahimik si Lando. Madalang nga naman ang taong handang lumapit sa isang tikbalang nang walang takot. Sa simula ay mabuti siyang tao. Marami siyang gustong matutuhan. Marami rin siyang gustong protektahan. Nagsimulang maglakad si Tikmo habang nagkukwento. Sinundan siya ni Lando. Sa loob ng maraming taon, naging kaibigan namin siya. Tinulungan namin siya. At tinulungan din niya kami. Napangiti si Lando. Parang katulad ng pagkakaibigan nila ngayon. Ngunit agad ding naglaho ang kanyang ngiti nang marinig ang sumunod na sinabi ni Tikmo. Hanggang sa makita niya ang puno ng bantay. Huminto si Lando. Iyon ang simula? Tumango si Tikmo. Oo. Ano ang nangyari? Malungkot na napatingin sa langit ang tikbalang. Naging mausisa siya. At habang mas marami siyang natututuhan, mas lalo niyang gustong magkaroon ng kapangyarihan. Naniwala siyang kaya niyang kontrolin ang lakas ng santuwaryo. Napailing si Lando. Ngunit hindi iyon posible, hindi ba? Hindi. Ayaw ng santuwaryo na pagmamay-ari ito ng sinuman. Tahimik na bumuntong hininga si Tikmo. Ngunit hindi iyon tinanggap ni Severino. Muling naglakad ang tikbalang. Sinubukan niyang kunin ang kapangyarihan ng puno. Ano ang nangyari? Nagkaroon ng malaking sakuna. Nanlaki ang mga mata ni Lando. Hindi pa niya naririnig ang bahaging iyon. Namatay ba siya? Hindi. Mas masahol pa. Napahinto si Lando. Tumingin si Tikmo sa kanya. May isang sinaunang enerhiyang nakakulong sa kailaliman ng bundok. Bahagi iyon ng kalikasan. Bahagi ng santuwaryo. Ngunit nang pilitin ni Severino na kontrolin iyon, may nangyari sa kanyang katawan. Nanlamig si Lando. Anong nangyari? Hindi na siya tumanda. Tahimik ang paligid. Tanging tunog lamang ng umaagos na tubig ang maririnig. Parang hindi agad na proseso ni Lando ang kanyang narinig. Hindi tumanda? Tumango si Tikmo. Oo. Kaya buhay pa siya hanggang ngayon. Napabuntong hininga si Lando. Bigla niyang naunawaan ang lahat. Kung gayon, hindi lamang kasakiman ang nagtutulak sa matandang iyon. Marahil ay ilang dekada na siyang naghahanap ng paraan upang makuha ang buong kapangyarihan ng santuwaryo at sa tagal ng panahon, lalo lamang lumaki ang kanyang paghahangad. Samantala, sa kampo ng mga mangangaso, nakaupo si Severino sa loob ng kanyang malaking tolda.
Tahimik siyang nakatingin sa isang lumang mapa. Ang kanyang mukha ay hindi mukhang 50 taon nang nakalipas. Bagamat may bahagyang mga guhit ng katandaan, hindi siya mukhang isang taong dapat ay halos isang siglo na ang edad. Sa kanyang harapan ay nakalatag ang iba't ibang kakaibang bagay, mga lumang bato, mga sinaunang simbolo, at isang piraso ng kahoy na tila kinuha mula sa santuwaryo, maraming taon na ang nakalipas. Lumapit ang isa sa kanyang mga tauhan. Pinuno, hindi agad sumagot si Severino. Ano iyon? Nakita namin ang magsasaka, napatingin siya rito. Saan? Sa hilagang bahagi ng kagubatan. Ngumiti siya. At ang tikbalang? Hindi namin nakita. Tumayo si Severino. Mabagal siyang naglakad palabas ng tolda. Mula roon ay tanaw niya ang kabundukan. Matagal niya itong pinagmamasdan. Parang isang tao na nakatanaw sa bagay na matagal na niyang inaasam. Malapit na. Mahina niyang sinabi. Napakalapit na. Pagsapit ng gabi ay bumalik si Lando sa kanyang kubo. Ngunit hindi siya mapalagay. Napakaraming tanong ang umiikot sa kanyang isip. Kung nagawang mabuhay ni Severino ng ganoon katagal, ano pa kaya ang kaya niyang gawin? At kung talagang makuha niya ang buong kapangyarihan ng santuwaryo, ano ang mangyayari sa bundok? Habang iniisip niya iyon ay may narinig siyang mahinang katok sa kanyang pintuan. Napakunot noo siya. Gabi na. Bihira ang bumibisita sa ganitong oras. Dahan-dahan siyang lumapit. Binuksan niya ang pinto at agad siyang napahinto. May isang batang babae na nakatayo sa labas, basang-basa sa ulan, maputla ang mukha at mukhang pagod na pagod. Pwede po bang makahingi ng tulong? Mahina nitong tanong. Nagulat si Lando. Hindi niya kilala ang bata at hindi niya alam kung saan ito nanggaling. Ngunit agad niyang pinatuloy ito. Halikang pumasok. Pumasok ang bata sa kubo. Pinaupo niya ito malapit sa lampara. Habang inaabutan niya ito ng pagkain, napansin niyang may kakaibang kwintas itong suot. Isang kwintas na may simbolong kahawig na nakita niyang marka sa katawan ni Tikmo. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ano ang pangalan mo? Tanong niya. Tumingin sa kanya ang bata. May kakaibang lungkot sa mga mata nito. Ako si Alina. Huminto ito sandali. Pagkatapos ay idinagdag. At hinahanap ako ni Severino. Nanigas si Lando. Sa isang iglap, naramdaman niyang mas lalo pang naging magulo ang kanilang sitwasyon. Dahil malinaw na ang batang nasa kanyang harapan ay hindi isang ordinaryong bata. At may mahalaga siyang kaugnayan sa lihim na matagal nang sinusubukang makuha ng pinuno ng mga mangangaso. Hindi agad nakapagsalita si Lando matapos marinig ang sinabi ng batang babae. Tahimik lamang niyang pinagmasdan si Alina habang nakaupo ito malapit sa lampara. Ang mahinang liwanag ay tumatama sa kanyang mukha at doon mas nakita ni Lando ang kakaibang bagay sa kanya. Mukha siyang ordinaryong bata. Hindi siya naiiba sa ibang batang nakikita sa baryo. Ngunit may kung anong misteryosong nakatago sa kanyang mga mata. Parang mas marami na siyang nakita kaysa sa dapat makita ng isang bata. Hinahanap ka ni Severino? Maingat na tanong ni Lando. Tumango si Alina. Hindi lamang ako, kundi ang lahat ng may kaugnayan sa santuwaryo. Nanahimik si Lando. Mas lalong naging seryoso ang kanyang pakiramdam. Iniabot niya ang isang baso ng mainit na tubig sa bata. Uminom ka muna. Ngumiti ng bahagya si Alina. Salamat po. Matapos makainom ay tila bumalik ng kaunti ang kanyang lakas. Saan ka nang galing? Tanong ni Lando. Sa bundok? Mag-isa ka lang? Tumango ang bata. Napailing si Lando.
Hindi niya maisip kung paano nakapaglakbay ng mag-isa ang isang batang babae sa gitna ng mapanganib na kagubatan. Ngunit habang mas tumatagal ang kanilang pag-uusap, lalo niyang napagtatantong hindi pangkaraniwan si Alina. Bigla itong tumingin sa bintana. Parang may narinig. Pagkatapos ay tumingin muli kay Lando. Nakarating na sila sa hangganan. Nanlamig si Lando. Sino? Ang mga tauhan ni Severino. Ano? Tumayo siya at sumilip sa labas. Ngunit wala siyang nakitang tao. Muli siyang tumingin kay Alina. Paano mo nalaman? Hindi agad sumagot ang bata. Sa halip ay hinawakan nito ang kuwintas sa kanyang leeg. May bahagyang liwanag na lumitaw rito. Napaatras si Lando. Hindi niya alam kung ano ang kanyang nasasaksihan. Ngunit malinaw na may kakaibang kapangyarihan ang batang nasa kanyang harapan. Kinabukasan, bago pa sumikat ang araw, isinama ni Lando si Alina sa kagubatan. Kailangan niyang makita ni Tikmo ang bata. Pakiramdam niya ay mas marami itong mauunawaan tungkol sa nangyayari. Tahimik silang naglakad. Paminsan-minsan ay lumilingon si Alina sa likuran. Parang may nararamdaman siyang hindi nakikita ng iba. Pagdating nila sa malaking puno ay agad lumitaw si Tikmo mula sa pagitan ng mga halaman. Ngunit sa sandaling makita nito si Alina, bigla itong natigilan. Parang nakakita ng multo. Imposible, bulong nito. Napatingin si Lando. Kilala mo siya? Hindi agad sumagot ang tikbalang. Nakatingin lamang ito sa bata. Samantala, ngumiti si Alina. Matagal na po tayong hindi nagkita, Tikmo. Lalong nanlaki ang mga mata ni Lando. Anong ibig sabihin nito? Huminga ng malalim si Tikmo. Pagkatapos ay dahan-dahang lumuhod sa harap ng bata. Isang bagay na hindi pa kailanman nakita ni Lando. Tunay ngang ikaw. Nalito si Lando. Anong nangyayari? Napatingin sa kanya si Tikmo. May halong pagtataka at paggalang ang kanyang mukha. Si Alina ay apo sa dugo ng mga tagapag-ingat. Tagapag-ingat? Tumango si Tikmo. Sila ang mga taong inatasang protektahan ang santuwaryo sa loob ng maraming salin lahi. Napatingin si Lando kay Alina. Mga tao sila? Oo. Ngunit hindi ordinaryong mga tao. Tahimik na nakinig ang magsasaka. Sa wakas ay nagsisimula ng mabuo ang larawan ng lihim na matagal nang itinatago ng bundok. Maraming siglo na ang nakalipas, ayon kay Tikmo. Nagkaroon ng kasunduan sa pagitan ng mga nilalang ng kagubatan at ng ilang piling tao. Ang mga taong iyon ang naging tagapag-ingat. Tungkulin nilang bantayan ang santuwaryo, protektahan ang puno ng bantay, at tiyaking walang sino mang gagamit sa kapangyarihan nito para sa pansariling interes. Isa sa mga pamilyang iyon ang pinagmulan ni Alina. Nasaan ang iyong pamilya? Tanong ni Lando. Biglang nalungkot ang mukha ng bata. Tahimik siyang yumuko. Wala na sila. Natahimik ang paligid. Agad na unawaan ni Lando ang ibig sabihin. Si Severino? Mahina niyang tanong. Tumango si Alina. Mahigpit na napakuyom ang mga kamao ni Tikmo. Ngayon lamang nakita ni Lando ang ganitong galit sa kanyang kaibigan. Matagal ko nang pinangangambahang mangyayari ito, sabi ng tikbalang. Nag-iisa na lang ako nakaligtas, bulong ni Alina. Naramdaman ni Lando ang kirot sa kanyang dibdib. Napakabata pa ng bata, ngunit napakabigat na ng kanyang dinadala. Nang tanghali ring iyon ay nagtungo silang tatlo sa lihim na santuwaryo. Muling namangha si Alina nang makita ang puno ng bantay. Ngunit hindi tulad ni Lando, tila may malalim siyang koneksyon dito.
Paglapit niya sa puno ay nagsimulang kumislap ang kanyang kwintas. Kasabay nito ay bahagyang lumiwanag ang paligid. Ang mga dahon ng puno ay kumilos kahit walang hangin. Ang ilog ay tila nagningning at ang mga hayop sa paligid ay unti-unting nagsilapit para bang kinikilala nila ang bata. Napatingin si Lando kay Tikmo. Normal ba ito? Tahimik na tumango ang tikbalang. Kinikilala siya ng santuwaryo. Maya-maya ay inilagay ni Alina ang kanyang kamay sa katawan ng puno. Pumikit siya. Pagkalipas ng ilang sandali ay bigla siyang napaatras. Parang may nakita siyang nakakatakot. "Alina!" sigaw ni Lando. Hinawakan niya ang bata bago ito tuluyang matumba. Mabilis itong huminga. Maputlang maputla ang kanyang mukha. "Anong nakita mo?" tanong ni Tikmo. Tumingin si Alina sa kanila. Puno ng takot ang kanyang mga mata. "Nakita ko si Severino." Natahimik ang dalawa. "Nakita ko ang gagawin niya." "Ano?" tanong ni Lando. Bahagyang nanginig ang bata. "Darating siya." "Kailan?" "Sa loob ng 3 araw." Nanlamig si Lando. 3 araw. Napakaikli ng panahon. "At kapag nakarating siya rito," patuloy ni Alina. Hindi niya agad natapos ang sasabihin. Parang nahihirapan siyang banggitin ang nakita. Ngunit sa huli ay nagawa rin niya. Masisira ang santuwaryo. Tahimik ang paligid. Maging ang hangin ay tila tumigil. At sa unang pagkakataon mula nang matuklasan ni Lando ang lihim na mundong ito, tunay niyang naramdaman ang bigat ng kanilang laban. Sa kabilang bahagi ng bundok, nakatayo si Severino sa harap ng isang sinaunang bato. Nakasindi ang mga sulo sa paligid. Nakaayos ang kanyang mga tauhan sa likuran niya. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang lumang pergamino. Unti-unti siyang ngumiti. "Natagpuan ko na." Lumapit ang isa niyang tauhan. "Ano po iyon?" Itinuro ni Severino ang isang simbolong nakaukit sa bato. "Ang huling daan." Napatingin ang lahat. "Sa loob ng maraming taon ay hinanap ko ito." Tumawa siya ng mahina. "At ngayon, wala nang makapipigil sa akin." Sa kanyang mga mata ay makikita ang matinding pananabik. Parang isang taong ilang dekada nang naghihintay sa isang bagay. At ngayong malapit na niyang makuha iyon, lalo lamang tumitindi ang kanyang kasakiman. Samantala, sa kailaliman ng santuwaryo, nakatanaw sina Lando, Tikmo at Alina sa higanteng puno. Alam nilang may paparating na unos. At 3 araw na lamang ang natitira bago magsimula ang pinakamalaking pagsubok sa kanilang buhay. 3 araw. Iyon lamang ang panahong natitira bago makarating si Severino at ang kanyang mga tauhan sa lihim na santuwaryo. Habang nakatayo sina Lando, Tikmo at Alina sa ilalim ng puno ng bantay, malinaw sa kanilang lahat na wala ng paraan upang umiwas sa panganib. Darating ang kanilang kalaban at kailangan nilang maging handa. Tahimik na umiihip ang hangin sa loob ng santuwaryo. Ang dating payapang lugar ay tila nakadarama rin ng nalalapit na panganib. Maging ang mga hayop ay hindi mapakali. Ang malalaking ibon ay paikot-ikot sa himpapawid. Ang mga usa ay nagtitipon malapit sa ilog at ang mga kakaibang nilalang na dati ay bihirang makita ay nagsisimulang lumitaw mula sa iba't ibang bahagi ng lambak. Parang lahat sila ay tinatawag ng santuwaryo. "Tikmo," sabi ni Lando. Napalingon ng tikbalang. "Paano natin sila pipigilan?" Hindi agad sumagot si Tikmo. Matagal nitong pinagmasdan ng napakalaking puno. Pagkatapos ay bumuntong hininga. "Hindi ko alam." Nagulat si Lando. Sa lahat ng panahon, ngayon lamang niya narinig ang ganoong sagot mula sa kanyang kaibigan. "Kahit ikaw?" Tumango si Tikmo. "Malakas si Severino." "Higit pa sa inaakala mo." Lumapit si Alina. May seryosong ekspresyon sa kanyang mukha.
Hindi lang si Severino ang problema. Napatingin ang dalawa sa kanya. Anong ibig mong sabihin? May dala siyang isang bagay. Ano iyon? Tanong ni Lando. Pumikit si Alina. Parang inaalala niya ang pangitain na nakita sa ilalim ng puno. Isang sinaunang bato na pakunot noo si Tikmo. Bigla itong nanahimik at nang makita ni Lando ang reaksyon nito, lalo siyang nabahala. Kilala mo ba iyon? Tumango ang tikbalang. Ang batong anino. Ano iyon? Isa iyong bagay na matagal nang nawala. At ayon sa mga alamat ng bundok, isa iyon sa iilang bagay na kayang sugatan ang mismong santuwaryo. Nanlamig si Lando. Kung gayon, may paraan pala upang sirain ang lugar na ito. At hawak iyon ng kanilang kalaban. Kinabukasan ay nagsimula silang maghanda. Hindi man dirigma si Lando. Isa lamang siyang simpleng magsasaka, ngunit alam niyang hindi sapat ang maghintay lamang. Kasama si Tikmo, inayos niya ang mga daanang papasok sa santuwaryo. Naglagay sila ng mga babala, naghanda ng mga harang, at sinigurong walang madaling makakapasok sa lihim na lambak. Habang abala sila, si Alina naman ay nanatili sa ilalim ng puno ng bantay. Doon ay tila nakikipag-usap siya sa santuwaryo. Minsan ay nakapikit lamang siya ng matagal. Minsan naman ay inilalagay niya ang kanyang kamay sa katawan ng puno. At sa bawat pagkakataon, tila may natututuhan siyang bago. Nang gabing iyon, nagtipon silang tatlo sa tabi ng ilog. Tahimik ang paligid. Ang liwanag ng buwan ay sumasalamin sa malinaw na tubig. Takot ka ba? Tanong ni Tikmo kay Lando. Napangiti ng bahagya ang magsasaka. Oo, tumango ang tikbalang. Ako rin, nagulat si Lando. Hindi niya inaasahang maririnig iyon. Ngunit totoo nga naman, kahit gaano kalakas si Tikmo, may mga bagay pa rin kayang katakutan. Pero hindi ako aalis, sabi ni Lando. Napatingin sa kanya ang tikbalang. At bakit? Tumingin ang magsasaka sa santuwaryo, pagkatapos ay ngumiti. Dahil kaibigan kita. Tahimik si Tikmo. Pagkatapos ay bahagya itong ngumiti. Isang simpleng ngiti, ngunit puno ng pasasalamat. Kinabukasan ay dumating ang ikalawang araw. Mas lalong naging mabigat ang pakiramdam ng paligid. Bandang tanghali, dumating ang malaking agilang tagapagbantay. Mabilis itong lumapag sa harap nila, hindi ito mapakali. Paulit-ulit itong tumitingin sa hilagang bahagi ng bundok. Napatingin si Tikmo sa direksyong iyon. Naroon ang mga ngaso. Malapit na, napakalapit na. Dumating na sila sa huling hangganan, sabi ng tikbalang. Napalunok si Lando at ng gabing iyon ay halos walang nakatulog sa kanilang tatlo. Samantala, sa kampo ni Severino, nagsimula na rin ang kanilang paghahanda. Nakapalibot ang kanyang mga tauhan sa isang malaking apoy. Tahimik silang nakikinig sa kanilang pinuno. Matagal nang hinihintay ni Severino ang sandaling ito. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang batong anino. Maitim ito at tila sumisipsip ng liwanag mula sa paligid. Bukas, sabi niya, tahimik ang lahat. Bukas ay papasok tayo sa santuwaryo. May kaba sa mukha ng ilan niyang tauhan. Narinig na nila ang mga alamat. Narinig na rin nila ang tungkol sa mga tagapagbantay ng bundok. Ngunit wala ni isa ang nangahas sumalungat. Dahil kilala nila si Severino at alam nilang wala itong pakialam sa sino mang hahadlang sa kanya. Tumayo ang matanda, pagkatapos ay tumingin sa kabundukan. Mahigit 50 taon na ang lumipas mula nang una niyang makita ang santuwaryo. 50 taon ng paghihintay, 50 taon ng paghahanap, 50 taon ng pagkabigo, ngunit ngayon malapit na niyang makuha ang kanyang minimithi
at handa siyang magsakripisyo ng kahit ano upang mangyari iyon. Dumating ang ikatlong araw. Madilim pa lamang ay gising na si Nalando. Tahimik siyang nakaupo sa ilalim ng puno ng bantay. Pinagmamasdan niya ang pagsikat ng araw. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari bago matapos ang araw na iyon. Hindi niya alam kung mabubuhay pa silang lahat. Ngunit sa kabila ng kanyang takot, hindi siya nagsisisi. Kung hindi niya tinulungan si Tikmo noon sa ilalim ng malaking puno, hindi niya makikilala ang tunay na kagandahan ng bundok. Hindi niya malalaman ang tungkol sa santuwaryo. At hindi niya makikilala ang mga kaibigang handa niyang ipaglaban. Maya-maya ay lumapit si Alina. Tahimik itong umupo sa tabi niya. Nararamdaman ko sila. Napatingin si Lando. Nasa labas na ba sila? Tumango ang bata. Nandyan na. Kasabay ng kanyang mga salita ay narinig nila ang malayong sigaw ng mga ibon. Pagkatapos ay isa pa at isa pa, parang sunod-sunod na babala mula sa kagubatan. Tumayo si Tikmo. Naging matalim ang kanyang tingin. Handa na kayo? Tahimik na tumango si Lando. Tumango rin si Alina. At sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang kanilang paglalakbay, tumayo silang tatlo bilang iisang pangkat. Ang magsasaka, ang tikbalang, at ang huling tagapag-ingat. Sa kabilang panig ng bundok, nagsimula ng maglakad si Severino kasama ang kanyang mga tauhan. Sa kanyang kamay ay hawak ang batong anino. At sa kanyang mga mata ay nagniningas ang matagal ng inaasam na tagumpay. Sa wakas, nagsimula na ang araw na magpapasya sa kapalaran ng santuwaryo. Dumating ang araw na matagal ng kinatatakutan ni Nalando, Tikmo at Alina. Ang araw ng paglusob, mabigat ang hangin sa loob ng santuwaryo. Ang mga ulap ay tila mas mababa kaysa karaniwan at ang liwanag ng araw ay natatakpan ng kulay abong himpapawid. Sa ilalim ng puno ng bantay ay nakatayo ang tatlong magkaibigan. Tahimik, handa at puno ng pag-aalala. Mula sa malayo ay naririnig na nila ang mga yabag ng mga taong papalapit. Hindi na maitatago ng santuwaryo ang sarili nito. Hindi na sapat ang mga lihim na daanan. Natagpuan na sila. Tikmo, mahinang sabi ni Lando, napalingon ang tikbalang. Ano man ang mangyari, salamat. Natahimik si Tikmo. Pagkatapos ay bahagya itong ngumiti. Hindi pa tayo talo, tumango si Lando. Ngunit alam niyang maaaring ito na ang pinakamahirap na araw sa kanilang buhay. Sa kabilang panig ng santuwaryo, unti-unting bumukas ang lihim na lagusan. Isa-isang pumasok ang mga tauhan ni Severino. Nang makita nila ang nakatagong lambak ay napahinto silang lahat. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nasasaksihan. Napakalawak ng lugar, napakaganda, at tila hindi pa kailanman nararating ng sinumang tao. Napakaganda. Bulong ng isa, ngunit hindi iyon pinansin ni Severino. Ang kanyang mga mata ay agad na tumingin sa gitna ng lambak, sa direksyon ng puno ng bantay, sa wakas. Matapos ang mahigit 50 taon, naroon na ito sa kanyang harapan. Natagpuan ko rin kayo, mahina niyang sinabi, at nagsimula siyang maglakad. Hindi nagtagal ay nagkaharap ang dalawang panig. Sa isang dulo ay sina Lando, Tikmo at Alina. Sa kabilang dulo ay si Severino at ang kanyang mga tauhan. Tahimik ang buong lambak. Parang mismong kalikasan ay naghihintay sa mangyayari. Naglakad si Severino pasulong. Nang makita niya si Tikmo ay bahagya siyang ngumiti. Matagal na panahon, tinitigan siya ng tikbalang. Pumunta ka rito upang sirain ang lahat. Hindi, umiling si Severino. Pumunta ako rito upang kunin ang nararapat sa akin. Walang anumang nararapat sa iyo rito. Biglang nagdilim ang mukha ng matanda. Pagkatapos ng lahat ng taon, tapos na ba ang pasensya mo?
pagkatapos ng lahat ng sakripisyo ko? Mahigpit niyang hinawakan ng batong anino. Nakamit ko ang kaalaman. Nakamit ko ang lakas. At ngayon kukunin ko ang huling bagay na ipinagkait ninyo sa akin. Lumapit si Alina. Hindi sa iyo ang santuwaryo. Napatingin si Severino sa bata at sa unang pagkakataon ay nawala ang kanyang ngiti. Ikaw, mahigpit niyang napisil ang bato. Akala ko wala nang natira sa inyong angkan. Tahimik na tumayo si Alina. Hindi matatapos ang tungkulin ng mga tagapag-ingat. Tumawa si Severino, ngunit walang saya sa kanyang pagtawa. Makikita natin, biglang umihip ang malakas na hangin. Kasabay nito ay nagsimulang kumislap ang batong anino. Umalingaw-ngaw ang kakaibang enerhiya sa buong lambak. At sa unang pagkakataon ay nakaramdam ng takot si Lando. Hindi niya alam kung anong kapangyarihan ang hawak ni Severino. Ngunit alam niyang mapanganib ito. Itinaas ng matanda ang bato. Agad na nagdilim ang paligid. Ang ilang halaman ay nagsimulang matuyo. Ang damuhan ay nangitim at ang hangin ay naging malamig. Pigilan siya! Sigaw ni Tikmo. Kasabay noon ay mabilis itong sumugod. Nayanig ang lupa sa lakas ng kanyang pagtakbo. Ngunit bago pa siya makarating kay Severino, sumiklab ang maitim na enerhiya mula sa bato. Tumama ito kay Tikmo na paatras ang tikbalang. At sa unang pagkakataon mula nang makilala siya ni Lando, nakita niyang napaluhod ang kanyang kaibigan. Tikmo! Mabilis na tumakbo si Lando, ngunit pinigilan siya ng tikbalang. Huwag! Mahina ang tinig nito. Halatang nasaktan. Nang makita iyon ni Severino ay ngumiti siya. Lumipas na ang panahon mo. Biglang nagsimulang manginig ang santuwaryo. Ang ilog ay umalon. Ang mga puno ay umindayog at ang mga ibon ay sabay-sabay na lumipad. Parang mismong kalikasan ay lumalaban. Lumapit si Alina sa puno ng bantay. Inilagay niya ang kanyang kamay sa katawan nito. Agad na lumiwanag ang kanyang kwintas. Kasabay noon ay kumalat ang ginintuang liwanag sa paligid. Unti-unting napawi ang bahagi ng kadilimang nilikha ng batong anino. Napaatras ang ilang tauhan ni Severino. Hindi nila inaasahan ang kanilang nasasaksihan. Imposible. Bulong ng isa, ngunit lalo lamang nagalit si Severino. Huminto ka! Sumiklab muli ang kapangyarihan ng kanyang bato. Mas malakas, mas mabagsik at direkta itong tumama sa puno. Umalingaw-ngaw ang isang malakas na ugong sa buong lambak. Biglang lumitaw ang isang malaking pitak sa katawan ng puno ng bantay. Nanlaki ang mga mata ni Alina. Hindi makapaniwala si Tikmo at si Lando ay parang tinamaan ng malamig na tubig. Nasugatan ng puno. Sa unang pagkakataon sa napakahabang panahon, nasakta ng puso ng santuwaryo. Kasabay ng paglitaw ng bitak ay nagsimulang manginig ang buong lambak. May mga batong gumuguho mula sa mga bangin. May mga punong natutumba at ang ilog ay nagsimulang umapaw. Natakot maging ang mga tauhan ni Severino. Pinuno, may nangyayaring masama, ngunit hindi nakikinig ang matanda. Nakatitig lamang siya sa puno. Parang baliw na nakakita ng kanyang pinapangarap. Malapit na, malakas siyang tumawa. Malapit na. Ngunit habang tumatawa siya, may ibang bagay na nagsisimulang gumalaw sa kailaliman ng santuwaryo. Isang sinaunang kapangyarihang matagal nang natutulog. Kapangyarihang hindi dapat ginagambala. Nararamdaman ito ni Tikmo. Nararamdaman din ito ni Alina. At nang tingnan nila ang bitak sa katawan ng puno, sabay silang namutla. Dahil may liwanag na lumalabas mula rito. Isang liwanag na hindi nila kailanman nakita noon. At alam nilang kapag tuluyang nagising ang bagay na iyon, hindi lamang ang santuwaryo ang maaaring masira, kundi ang buong kabundukan.
Habang patuloy ang pagyanig ng lupa at lumalawak ang bitak sa puno ng bantay, napagtanto ni Lando na ang tunay na laban ay nagsisimula pa lamang at ang kapalaran ng lahat ay malalaman sa nalalapit na huling paghaharap. Patuloy ang pagyanig ng buong santuwaryo. Ang dating payapang lambak ay naging isang lugar ng kaguluhan. Ang mga bangin ay nagbibitak. Ang ilog ay rumaragasa na parang galit na ahas. Ang mga puno ay yumuyuko sa lakas ng hangin. At sa gitna ng lahat ng ito ay ang puno ng bantay. May malaking bitak na ngayon sa katawan nito. Mula roon ay lumalabas ang matinding liwanag. Liwanag na tila nagmumula sa pinakasinaunang bahagi ng bundok. Nakatayo si Severino sa harap nito, namamangha, nabibighani, at lubusang nilalamon ng kanyang kasakiman. Sa wakas, bulong niya. Sa wakas ay makukuha ko na. Ngunit habang nakatitig siya sa liwanag, hindi niya napansing may kakaibang pagbabago na nagaganap sa paligid. Ang liwanag ay hindi lamang lumalabas. Parang may sinusubukan din itong pigilan. Parang may isang puwersang matagal nang nakakulong sa loob ng puno. At habang lumalaki ang bitak, lalo rin itong nagigising. Sa kabilang panig ng lambak, pilit na tumatayo si Tikmo. Malakas ang naging tama sa kanya ng batong anino, ngunit pinilit niyang bumangon. Hindi pa siya maaaring sumuko. Hindi habang nanganganib ang santuwaryo. Hindi habang nanganganib ang kanyang mga kaibigan. Tikmo! Sigaw ni Lando. Lumapit siya upang tulungan ang tikbalang. Ngunit umiling ito. Kailangan nating pigilan siya. Paano? Hindi agad nakasagot si Tikmo. Dahil sa totoo lang, hindi rin niya alam. Sa loob ng maraming siglo, walang sino mang nagtangkang gawin ang ginagawa ni Severino ngayon. Walang sino mang nagtangkang sugatan ang puso ng santuwaryo at ngayon ay unti-unti nilang nararanasan ang kapalit nito. Samantala, nakaluhod si Alina sa paanan ng puno. Mahigpit niyang hawak ang kanyang kwintas. Nakapikit siya at tila may pinakikinggan. May mga tinig, napakatandang mga tinig na nagmumula sa mismong santuwaryo. Unti-unti niyang nauunawaan ang kanilang sinasabi at nang tuluyan niyang maintindihan, bigla siyang napadilat. Tikmo! Napalingon ang tikbalang. May pag-asa sa mukha ng bata. May paraan pa. Mabilis silang lumapit. Ano iyon? Tanong ni Lando. Huminga ng malalim si Alina. Ang kapangyarihang nasa loob ng puno ay hindi kayamanan. Napatingin sila sa kanya. Hindi ito kapangyarihang dapat angkinin. Kundi, ito ang selyo. Nanlamig si Tikmo. Agad niyang naunawaan. Selyo? Tumango si Alina. May isang sinaunang puwersang nakakulong sa ilalim ng bundok. Iyon ang dahilan kung bakit binabantayan ang santuwaryo. Biglang nagbago ang mukha ni Tikmo. Parang may matagal nang nakalimutang alaala na bumalik. Kaya pala, ano? Tanong ni Lando. Mahina ang sagot ng tikbalang. Akala ng marami ay may kayamanang nakatago rito. Ngunit ang totoo, tungkulin ng santuwaryo na panatilihing nakakulong ang isang mapanganib na kapangyarihan. Napatingin silang lahat sa lumalawak na bitak. At doon nila napagtanto ang kakilakilabot na katotohanan. Hindi lamang ang puno ang nasisira. Unti-unti ring nawawala ang selyo. Samantala, patuloy sa paglapit si Severino. Hindi niya pinapansin ang mga pagyanig. Hindi niya pinapansin ang panganib. Lahat ng kanyang buhay ay inilaan niya sa paghahanap ng kapangyarihang ito. At hindi siya titigil ngayon. Itinaas niya muli ang batong anino. Ngunit bago pa niya ito magamit, isang malakas na tinig ang umalingaw-ngaw sa buong lambak. Severino! Napahinto ang lahat.
Maging ang matanda ay natigilan. Si Tikmo iyon. Nakatayo ang tikbalang sa gitna ng lambak. Sa kabila ng kanyang mga sugat, sa kabila ng kanyang pagod, matatag pa rin siya. "Tingnan mo ang paligid," sigaw nito. "Nasira mo na ang santuwaryo." Ngunit umiling si Severino. "Hindi mo naiintindihan." "Naiintindihan ko. Mas nauunawaan kita kaysa sa iniisip mo." Tahimik ang buong lambak. "Naging kaibigan kita noon." Biglang natigilan si Severino. Sa unang pagkakataon ay nakita ni Lando ang pag-aalinlangan sa kanyang mukha. "Tinulungan ka namin. Pinagkatiwalaan ka namin. Ngunit pinili mong maging alipin ng sarili mong paghahangad." Parang tumagos ang mga salita sa puso ng matanda. Ngunit mabilis din niyang itinaboy ang pagdududa. "Hindi!" sigaw niya. "Wala kayong alam. Masyado akong maraming isinakripisyo. Masyado akong maraming taon na naghintay." Nanginginig ang kanyang tinig, hindi dahil sa galit lamang, kundi dahil sa takot. Takot na baka mali pala ang lahat ng kanyang pinaniwalaan. Biglang lumawak ang bitak sa puno. Kasabay nito ay isang nakakasilaw na liwanag ang sumabog sa buong santuwaryo. Napaatras ang lahat, maging si Severino, at mula sa loob ng liwanag ay lumitaw ang isang anyong gawa sa gintong enerhiya. Hindi ito tao, hindi rin hayop. Isa itong sinaunang espiritu, napakalaki, napakaliwanag at napakapayapa. Tahimik itong tumingin sa lahat. Pagkatapos ay nagsalita. Ang tinig nito ay parang hangin, ilog at kulog na nagsasalita ng sabay. Ang santuwaryo ay hindi pag-aari ni Numan. Lahat ng buhay ay tagapag-ingat lamang. Natahimik ang lahat, maging ang mga tauhan ni Severino ay hindi makagalaw. Parang tumigil ang oras, unti-unting lumapit ang espiritu sa matanda, at nangyari ang bagay na walang sino man ang inaasahan. Ipinakita nito kay Severino ang kanyang buong buhay, ang kanyang kabataan, ang kanyang mga pangarap, ang kanyang kabutihan, at ang unti-unting pagkalunod niya sa kasakiman. Napaluha si Severino, marahil sa unang pagkakataon matapos ang maraming dekada. Nakita niya ang sarili niyang katotohanan. Nakita niya kung gaano kalayo ang kanyang nilakbay mula sa taong minsan niyang naging nais. Unti-unti niyang ibinaba ang batong anino, nanginginig ang kanyang kamay. "Patawad," mahina niyang sabi. "Patawad." At sa wakas, binitiwan niya ang bato. Pagbagsak nito sa lupa ay nabiyak ito. Kasabay noon ay naglaho ang maitim na enerhiya. Ngunit hindi pa tapos ang panganib. Nananatiling bukas ang bitak sa puno at patuloy na humihina ang selyo. Lumapit ang espiritu kay Alina. Tagapag-ingat. Mahina itong yumuko. Panahon na. Napatingin si Alina. Ano ang kailangan kong gawin? Isara ang sugat. Paano? Ngumiti ang espiritu at inilagay nito ang isang kamay na gawa sa liwanag sa noo ng bata. Agad na nagliwanag ang kanyang kwintas. Mas maliwanag kaysa kailanman. Kasabay nito ay kumalat ang ginintuang liwanag sa buong santuwaryo. Lumapit si Tikmo. Lumapit din si Lando. At tila tumugon ang buong lambak. Ang mga puno, ang ilog, ang mga hayop, ang hangin. Parang lahat sila ay nagtutulungan. Unti-unting nagsara ang bitak. Unti-unting humupa ang pagyanig. Unti-unting bumalik ang katahimikan. At nang tuluyang magsara ang sugat sa puno ng bantay, isang napakagandang liwanag ang bumalot sa buong bundok. Lumipas ang ilang oras. Tahimik na muli ang santuwaryo. Mas payapa kaysa dati.
Ang mga tauhan ni Severino ay umalis na. Hindi na sila bumalik. Si Severino naman ay naiwan sa paanan ng puno, tahimik, matanda, at tila pagod na pagod. Parang sa pagkawala ng kanyang kasakiman ay bumalik ang bigat ng lahat ng taong kanyang pinagdaanan. Lumapit si Tikmo sa kanya. Nagkatinginan silang dalawa, matagal. Pagkatapos ay tumango si Severino, isang tahimik na paghingi ng tawad at isang tahimik na pagtanggap ng pagkakamali. Makalipas ang maraming buwan, bumalik sa normal ang buhay sa bundok. Nagpatuloy si Lando sa kanyang pagsasaka, ngunit hindi na siya nag-iisa. Madalas pa rin niyang makita si Tikmo, patuloy pa rin silang nag-uusap sa ilalim ng malaking puno. At si Alina ay nagsimulang matuto bilang bagong tagapag-ingat ng santuwaryo. Lumaki siyang matapang, matalino, at mabuti. Isang araw, habang pinagmamasdan ni Lando ang kanyang mga pananim, napangiti siya. Malayo na ang kanyang narating mula nang matagpuan niya ang sugatang tikbalang sa kagubatan. Kung noon ay isa lamang siyang simpleng magsasaka, ngayon ay isa na rin siyang bahagi ng isang lihim na kasaysayan. Isang kasaysayang magpapatuloy sa mga susunod na salin lahi. At sa kailaliman ng bundok, sa ilalim ng walang hanggang lilim ng puno ng bantay, nanatiling buhay ang pagkakaibigan ni Lando at Tikmo. Pagkakaibigang nagsimula sa isang simpleng pagtulong at naging dahilan upang mailigtas ang isang buong santuwaryo. Wakas,